Ako po si Edita Burgos. Ako po ang nanay ng nawawalang Jonas Burgos. At ako naman si JL Burgos. Ako ang isang anak niya na hindi naman nawawala. Kapatid ko rin si Jonas na nawawala. Bago mawala si Jonas ay ako na yung gumagawa na ng pelikula. Nag-shoot na ako, nag-e-edit, at ayan, bahagi na ako ng isang production house. Kaya nung nawala si Kuya Jay ang tawag namin kay Jonas. Nung nawala siya, automatic na kaagad sa amin yon. Hindi lang sa akin, kundi yung mga kasama ko sa grupo na mag-shoot. Not for anything else, pero mas kailangan siya ng documentation. Dalawang bagay para at least yung memory namin ay ma-retain. Tapos pangalawa, as evidence na rin ng mga nangyayari. Itong last year, nag-request nanawagan ng Cinemalaya ng entries para sa kanilang full-length main competition. Initially, nag-isip ako ng kung anong isasali. Meron ako isang script, fiction, pero nag-decide ako na Jonas story na yung ihapag ko, documentary to. At hindi ko pa alam at that time na nag-submit ako na meron na palang documentary nakapasok, yung Maria. Nakakatuwa kasi marginalized ang documentary sa Philippine cinema eh. So, yun. So yung 17 years na yun, yung buong proseso ng paghahanap namin kay Jonas, ay tuloy-tuloy naman kami nag-shoot, not knowing na para sa pelikulang ito yun. So, nung nag-pitch na kami sa Cinemalaya, doon na ako nag-decide na kailangan na itong gawin. At hindi na kailangan pa maghintay kasi kailangan nang ilabas ang storya dahil sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Para sa isang nanay, isang pamilya ng isang desaparecido, kung ang iisipin ko ay nandiyan pa rin ang mga taong may kinalaman sa pagdukot, mawawalan ka ng pag-asa. Pero hindi kami nagpapatalo sa ganung thoughts na yon. Kasi, pag nawalan ka ng pag-asa, hindi mo nahahanapin yung nawawala. Kung si Jonas makita namin at malaman niya na hindi namin siya hinanap, mas masakit yun kaysa yung pagkawala niya. Kaya, yung kahit na nandiyan pa rin yung mga taong may kagagawan niyan, kahit na anong mangyari, may pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap, tuloy-tuloy ang pagdadasal. Kaya nga nandiyan yung pelikula, kasi may pag-asa. May pag-asa na may mga taong mamumulat dahil sa pelikula. May pag-asang yung mga taong perpetrators, yung may kagagawan yan, baka naman sakaling lumambot ang puso at ipakita ko nasaan yung mga, hindi lang naman si Jonas yan yung mga nawawala. Pag sinabi natin katarungan ay dalawang bagay para sa amin yun. Una, makita si Jonas. Pangalawa, mapanagot ang dapat managot. Kaya siya may kaya siya may hanggang nangyayari pa rin siya hanggang ngayon ang disappearance. Isa yun sa tinututulan namin dahil yung impunity na nananatili pa rin yung mga makapangyarihan sa kanilang mga pwesto, yung mga may sala. Actually, marami ang na-promote, if not all, sa mga alam naming dumukot kay Jonas ay na-promote. Kaya nangyayari pa rin ito ngayon kasi merong culture of impunity. Wala pang napapanagot na may sala, kaya patuloy pa rin nangyayari. Napaka-importante ng accountability. Kasi dun nga nagmumula yung culture of impunity. Akala nila libre-libre sila. Kaya kailangan talaga mamulat lahat. Kasi hindi talaga dapat makawala. At yung hustisya, hahanap at hahanapin ng taong napi. Hindi magkakaroon ng complete peace, katahimikan, kapayapaan, hanggat hindi nakakamtan ang hustisya. Doon nagmumula lahat itong gulong ito Kaya kailangan talaga kumilos. At sa ating makayanan, itong kaya ng pamilya, magkaroon ng pelikula, at kahit pa paano, ang tingin namin may contribution na maliit na mapanagot yung mga may sala. Si Kuya Jay, si Jonas, magkasunod kami. 5 kaming magkakapatid. Panganay at bunso ay babae. Kayong tatlo sa gitna. Kaming tatlo sa gitna. Si Jonas ay yung gitna. So, magkasunod kami. Ako yung bunsong lalaki. So, sa ganong klaseng pagkakasunod-sunod, kaming tatlong lalaki ay close talaga. So, sa laro, sa kalsada, magkakasama kami. Bilang bata, makulit siyang kapatid talaga.
Siya yung pinakamabilis tumakbo, siya yung pinakamataas na aakyatan na puno, gusto niya siya yung pinakataas, siya yung pinaka-active sa amin. So, ayun, ano siya, prankster din siya, halimbawa, ano na to, malalaki na kami nito, tapos na nga yata kayo mag-aral, may kanya-kanya na kayong buhay. Pero minsan nagkikita-kita, meron kaming bukid sa farm, nagkikita-kita na. So, usually nagiinuman kami pag magkakasama. Mauna siyang uuwi sa isang kubo. So, pareho naman kami tinutulugan, ano? So, imagine niyo yung bahay ng nanay namin at saka tatay namin, tapos may kubo pa kaming separate. So, pag uwian na, mauuna siya magpapaalam. So, matitira kaming dalawa magkapatid. So, mga lasing na kami. So, uwi na kaming dalawa magkapatid. Sa taas ng puno, may tatalon na tao. Siya yun, para gulatin niya lang kami. Lasing na kami. No? So, syempre, sa bukid, wala kang makita na kahit na ano. Biglang may tatalon sa puno na hindi mo alam kung ano yun. Siya lang pala yun. Tapos, mamatay-matay kami tatlo sa kakatawa. Tapos, ayun na, sabay-sabay na kami uuwi na pare-pareho mga lasing at tawa ng tawa. So, ganong character niya talaga. Magtatago yun sa pinakamadilim. Hihintayin niya kami kahit gaano kami katagal para lang gulatin kami. So, ganun yung character niya. Napakaganda ng relasyon ng mga bata. Yan, isang bagay na pinagmamalaki ko. Silang 5, nagtatakipan ng mga kasalanan. Kami ang huling nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Kung tapon yung ulam or may nangyari sa aso, nagtatakipan sila, pati yung 2 babae. Pero ang naalala ko sa 3 lalaki, ang madalas na biktima siya. Kasi siya yung pinakamaliit eh. Siya yung ipapasok sa cabinet, itatago nila sa akin. Pagdating ko galing sa school, kasi teacher ako, nawawala asan si JL? Nasaan JL? Tawa na ng tawa ng 2. Yung pala, itinago nila, umiiyak na siya, nasa loob ng cabinet. Ganun yung relasyon nila. Meron din silang sariling banda, kanya-kanyang tugtog ng instrumento. Magagaling din silang kumanta. Si Jonas marunong mag-saxophone, siya, gitara, flute, lahat. Yung mga babae kumakanta. Pag nasa bahay, masayang-masaya, maingay. Pero ang pinakamaingay si Jonas. Pagdating niya, ang una niyang itatanong, ano pong ulam? Kung hindi pa nakaluto, lahat na upuan yan, babaliktad dyan kasi gutom na pala siya. So, hindi siya yung tipong taong magtatago ng kung ano man ang problema. Pero ang maganda sa kanya, hindi kami iniistorbong magulang. Sila-sila lang nag-aanuhan ng problema nila. Matagal pa bago nag-umpisa itong problema na desaparecido, 1977, tinayo na namin yung dyaryo. At dahil family effort, wala naman kaming puhunan, wala kaming pambayad ng tao. Sila din ang nagtatrabaho doon sa loob ng imprenta. Sila lahat magaling magbenta ng dyaryo sa kalye. Siya, pinakamalit, 7 years old pa lang siya, nagko-cover na siya nung namatay si Ninoy Aquino. Kasi walang Sa hindi nakakaalam, sa hindi nakakaalam, ang tatay ko ay isang journalist. Nagtayo siya ng dyaryo. Publisher, editor. Ayun yung binabanggit ng nanay. Kaya ako, ang tingin ko, maliit pa sila, mulat na sila. Alam nila ang problema ng bayan. Kasi yun ang ginagawa namin habang kumakain, tinatanong ng tatay nila, anong pagkakaalam mo sa ganito? Talagay mo tama yung ginawa ni Marcos. Lahat sila may chance magsalita. So, hindi lang sila enlightened, meron din silang desire na makatulong sa kapwa. Yung mga kapitbahay, kung medyo man nangangailangan, tulong-tulong sila at magkakasama sila lahat. Napakalungkot nung nawala si Jonas. Biglang huminto yung mga tugtugan nila. Kasi parang hindi kumpleto yung banda. Sa kabilang banda, yung pagkawala niya, mas nakapagpaigting ng bonding ng pamilya. Kaya at lahat ng kilos namin, isa lang. Lahat kami. Kung hindi nyo alam, yung Alipato at Muog, marami dyan yung mga ibang kapatid niya nandyan din. Yung isang pamangkin, script writer, no? Yung isang, co-writer? Ang tawag doon? Co-writer. Okay. Wala po kami script. Walang script, oo. Tapos, yung panganay na babae, siya ang line producer. Sila din ang nagtutulungan. Animator yung panganay niya, kasi artist yun, visual artist. So, nag-e-effort na matuto para makatulong. Kasi, without saying anything, alam nila buo kami dapat na nagtatrabaho.
Si Jonas lumaki sa ganyang klaseng atmosphere. Kaya Ang isa po, asahan mo din siyang, kung anong problema nila, nandiyan siya. Una siyang nandiyan. kaya rin po ganun, ano, yung family. Kasi wala rin kaming pera pambayad sa iba. Kaya wala kaming choice kundi humingi ng tulong sa pamilya. No? Ay naman. Pero, pinapatotoo ko lang yung sinasabi ng nanay ko na yung family, Oo. solid siya. Kasi, isang matinding krisis ng pamilya ang kinakaharap. Kailangan ng pamilya na maging solido para maharap tong krisis na ito. Hindi ko alam kung nakwento ko to sa iba, pero ang aktivista sa pamilya ay kaming dalawa lamang. Si Jonas ay miyembro ng Alyansa Magbubukid ng Bulacan. Ang Alyansa Magbubukid ng Bulacan ay nasa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. So, nung ako ay high school at elementary ay medyo mulat na siya. So, yung impluwensya niya sa akin politically ay malaki, no? So, kung ano ang paninindigan ko ngayon ay siguro 50% ay because of him. Ang totoo niya, nanay na nanay talaga ako. Mas gusto kong safe ang anak mo. Ganun naman talaga ang nature ng nanay. Actually, doon nanggagaling ang pinakamalungkot kong experience nung nawala si Jonas. Wala ako nung kailangan niya ako. Kasi ang nanay yun ang ano niya parang role niya maprotektahan ng anak. Pero dahil nandoon sila, ang nasa isip ko, eventually talagang magiging active sila sa mga issues ng Pilipinas. Hindi ko kinayanan ma-shield ang mga anak ko sa ganun. Kasi isang prinsipyong talagang pinanindigan ng asawa ko ay hanapin ang katotohanan. At ang katotohanan talaga i-proclaim, to seek and live the truth and share a vision. At hindi mo naman pwedeng gawin yun pag nag-shield ka ng anak mo. Alam nila maraming naghihirap sa gilid nila, alam nila kailangan may gawin sila. Parang ganun ang naging namin everyday, day-to-day naming life na ng pamilya. Kaya naisip ko rin na eventually magiging ganyan ang buhay nila. Pero wala sa hinagap na isang isip ko na ito si JL magiging director, magiging film maker, maging documentaries and all. Palagay ko grasya na yon. Ito ayaw ng nanay namin na sumasama kami sa rally. Kwento lang ako ng storya tungkol sa tanong mo na aktivismo. Kung paano siya bilang nanay, ano? Lumago din. Tama naman. Nung may panahon, kami, ang pamilya, bago magkaroon ng isang desisyon, ay meron kami tinatawag na family council. Ang family council na yan ay pinag-uusapan namin yung mga punto, kung anumang desisyon yan. Maraming bagay, kunyari, si Jonas nung late 90s, nagpaalam siya na siya ikikilos kasama ng mga magsasaka. Sinabi niya, hinapag niya sa pamilya na ako'y kikilos, mag-full time ako bilang isang aktivista at magsisilbi ako sa mga magsasaka. Siyempre ako, suporta ako sa kanya. Siyempre, isa ko pang kuya, suporta rin siya. So, kapag magkakaroon ng nung hinapag niya na yon, nagdesisyon yung pamilya, kailangan na magdesisyon, meron na siya kaagad na boto mula sa amin kapag kailangan. Pero meron ding mga hindi pumayag na maging aktivista at mag-full-time si Jonas. Ako yun. Ako lang talaga yung vocal na hindi sang-ayon sa kanyang gustong gawin. Kasi sabi ko, pwede mo naman yun, pwede mo naman gawin yun. Kasi ang nasa isip ko talagang, he will be placed in danger. Ganun naman talaga pero, nung kami na lang at saka ng asawa ko, na wala na sila, ang sabi sa akin, bakit mo kukontrahin? Pinalaki natin silang magkaroon ng sariling prinsipyo at yan ang paraan nila para panindigan yung prinsipyo. At naisip ko din, tama nga naman yung asawa ko. Ganon sila talaga pinalaki. At kailangan panindigan nila kung ano man paniwala nila. Hindi na lang ako umimik. Nung maliliit sila, walang problema. Kasi kalahati lang ang boto nila sa family council. Kasi pinagdidesisyon na namin, ano ang panunuorin na movie. Eh di syempre talo kami, 2 kami, 5 sila. Di ginawa namin, kalahati lang boto kayo kasi maliliit pa kayo.
minanipulate namin. Pero na malalaki na sila, syempre hindi mo naman magagawa na yun. And lahat naman sila ay sumang-ayon, yung mga bata. Ako lang ang tahimik. Para lang maano ko, yung sarili ko, bring back my balance, sinulatan ko siya ng mahabang-mahabang sulat, bakit ako nag-oppose. At yung sulat na yun, nakuha ko pagkatapos niyang mawala. Nasa wallet niya. At iniwan niya sa isang kaibigan niya. Nakabalik sa akin yun. Hanggang ngayon, nandiyan pa sa akin. Ito lang ang nakakatawa. Ang tingin mo ba, aktivista ako? Hindi naman. I am active. Siyempre, an activist is somebody who's vocal, no? To speak out, no? Pero, kaya naman ako lumago dahil sa mga anak ko. Siyang una na-explain sa akin, di ko alam kung bakit siya nawala eh. Nasa denial ako eh. At silang una, alam na nila, ako na lang sa pamilya ang hindi nakakaalam kung ano talaga yung pagkawala niya. Sa pilitan pala. Akala ko na-aksidente lang, akala ko nasa ospital and all. Siya mismo ang nagsabi sa akin, nawawala mami si Kuya. So sila, alam na nila, unti-unti akong natuto dahil din sa pagkananay ko. Kasi sabi niya, dapat isa lang ang magsasalita sa pamilya. E naisip ko kung hindi ako ang magsasalita, di siya. Naku, baka siya na naman ang mawala. Kaya sabi ko, sige ako na lang. Pero natuto ako isa-isa kasi lahat, all the way, nandyan sila eh. Ganito lang mami yun, akit ka lang sa stage, sabihin mo lang yung nasa puso mo, hanggat natuto ako. So, ayan na ako ngayon. Ayun yung nakakatawa rin, di ba? Nung mga bata kaming aktivista, pinagbabawalan niya kami sumama sa rally. Pero ngayon, nasa harapan na siya ng rally, di ba? Makakit na stage. Nasa stage na. Ang mga storya ng katotohanan ay kadalasang pinipigilan ng mga malalaking institusyon. Halimbawa, sa kaso namin, ang storya ng pagdukot kay Jonas ay pinipigilan ng military, ng state forces. Kasi ayaw nilang balantad yung mga kahinaan nila. So, sa ganong aspeto, ay malaking pasasalamat namin sa Sinimalaya na binigyan ng puwang ang aming mga panawagan, ang aming paghahanap para sa katotohanan. Yun, sa kanilang platform. So, thankful talaga kami. Malaking bagay yun sa amin. Pangalawa, ang dokumentaryo ay, binanggit ko kanina, ay marginalized. Ang indie film sa Pilipinas ay marginalized na. Pero mas marginalized pa ang dokumentaryo sa mga fiction na indie film. So, yung pagbubukas ng Sinimalaya sa mga dokumentaryo, hindi lang sa akin, ang alam ko ay yung last year, Maria, ang laking tulong noon. So, kumbaga, naniniwala kasi kami mga dokumentarista na reality is better than fiction. Sinasabi namin parati yun. At yung kadalasang mga dokumentaryo, kadalasan ang dokumentaryo ay naglalahad ng mga katotohanan. At importante naman talagang ang issue na ito. Ako ang feeling ko, kapag bigyan talaga ng lugar na mailabas itong issue ito at mamulat yung iba, magiging mainstream issue ito. Hindi mahihinto ang human rights violations hanggat hindi talaga nagkakaisa ang mga tao na hindi dapat ito nangyayari kasi sinisira ang dignidad ng tao. Isipin mo, winala ka, nilagay ka sa isang lugar na wala kang depensa, wala kang proteksyon ng batas. Yun ang enforced disappearance eh. Hindi ka pwedeng, lahat pwedeng gawin sa'yo, kaya nga ang daming yung mga nag-surface tino-torture and all. Hanggat hindi nalalaman ng kadamihan sa society, hindi ito mahihinto. At hindi dapat kasi the dignity of the human person is innate. Pagka pinanganak ka, iyon na yun, karapatan mo na yun, yung dignidad na respeto. Inaalis yan nitong human rights violation and lalong-lalo ng enforced disappearance. Walang katapusan torture yan kasi hindi mo alam eh. Para ako nakabitin, hindi ko alam ano ba, buhay pa ba siya, wala na ba siya, nasa preso ba siya, may blanket ba siya, kumakain ba siya. Indefinite torture sa pamilya, hindi dapat nangyayari yan. Kaya dapat talaga pag-usapan. Wala kaming dapat pag-usapan. Wala akong
Wala kang illusion na mahihinto ng pelikulang to ang desaparecidos o yung mga ang enforced disappearance o sapilitang pagkawala. Wala kaming ganong illusion. Tingin namin ang sining ay can only do so much. Ang gusto lang namin ay mapag-usapan at magkaroon ng lugar para pag-usapan ito. Ayun lang naman yung aming nais sa kasalukuyan. At hopefully, yung pelikulang to ay magbigay daan sa iba pang mga diskurso para sa paghahanap ng hustisya. Ako ay nananawagan sa inyo na manood ng Alipato at Muog. Sa mga hindi alam ang kaso ni Jonas at hindi alam ang kaso ng Desaparecidos, ito po ang storya ng pamilya ng kaanak ng isang nawawala. So, sigurado ako na tatagusto sa inyong puso. Pangalawang appeal ko ay sa mga like-minded human rights defenders and supporters and advocates. Ito na po ang pagkakataon nating magpakita ng pwersa at sana po suportahan po ninyo. Angkinin po ninyo yung pelikula.